Sige po, tuloy-tuloy tayo sa pinag-uusapan natin. Where na you? Dito na me. Come on. Where are you? Okay, I am where lives change. We are where lives change. Andito po tayo kung saan nagbabago ang buhay. Amen po. At nito nga pong month na to ay pinag-uusapan nga po natin yun pong paksang change in His presence. Saan po nagkakaroon ng pagbabago? Sa presensya po ng ating Panginoon. At nitong mga nakaraan, pinag-usapan nga po natin yung mga pinaparanas po sa atin ng Panginoon at nagpapakilala po siya sa atin na nagdudulot ng pagbabago hindi lamang ng pagkatao natin kundi po yung nagbabago ng kwento ng buhay natin. So last time we talked about the awesomeness of the Lord Jesus Christ. Na typical po na kapag nagparanas talaga sa atin ng Panginoon, we will be in awe. Pero pangalawa, pinag-usapan nga po natin, yun pong si Lord nakakagawa ng astounding things, right? Leave me astounded. Leave me amazed. Dapat yun po ang prayer natin. Lord, gulatin mo pa naman ako, gumawa ka pa ng kakaiba sa buhay ko. Last Sunday, we talk about amazing. Si Lord ay amazing. Amen? Okay po, ngayon pong fourth Sunday, pag-usapan lang po natin ito, Ephesians 5, verse 14. Ephesians 5, verse 14. Sabi po rito, sabayan niyo po ako magbasa, for anything that becomes visible is light. Therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Pakisabi po ng malakas, awake. Yun po ang gusto kong pag-usapan po natin ngayon. Pakitignan nga po ang katabi at pakisabihan, hoy, gising daw. No? Huwag kang mag-siesta dito. No? Okay, pakisabi po ng malakas ulit, awake. Ano po ang tinutukoy na awake po dito? Well, ang tinutukoy po rito ay spiritual awakening. Pakisabi po, spiritual awakening. Ano po ang ibig sabihin nun? At sino po ang kanyang tinutukoy? Kasi ganito po, lahat naman po tayo inborn, tulog o kaya patay sa kasalanan. Amen? Tapos nakilala po natin ang Panginoon, ginising tayo, binuhay tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng spiritual na buhay. Pero, yun nga po, kahit sa mga Kristiyano na ilang beses binanggit sa Bible, sabi niya, gumising naman kayo, gumising kayo. Bakit? Kasi po pwedeng may spiritual life na nga tayo, may relasyon na sa Panginoon, kaya lang tutulog-tulog pa rin po tayo. Teka muna, ano ba ang ibig sabihin ng tulog dito? So sagutin lang natin ang tanong na to, sino ang tulog? No? Sino ang tulog? Number 1, tingnan lang po natin, basahin mo natin ang verse po na ito, Romans 13 verse 11 hanggang 13, para sa sagot natin sa tanong na yon. Romans 13, 11 to 13. Sabayan niyo po ako magbasa. Gawin niyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Verse 12, namamasdan na ang gabi at namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Verse 13, sabay-sabay po malakas, mamuhay kayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalasuan sa alitan at inggitan. Number 1, sino ba ang tulog? Number 1, ang ligaw. Ang ligaw. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, kung mukhang ligaw o mukhang ligawin. Ano ba? Pag po sinabing ligaw, tika muna, bakit ba ligaw? Well, simply po, kasi po wala sa tamang lugar. Tama? Ganito po yan. Ano po? Bakit natin sinabing ligaw? Kasi po, yung mga tinutukoy dito, mga tao na kabilang nasa liwanag, kaya lang nabubuhay sa dilim. Kung tutuusin, nakakilala na sa Panginoon, sa tamang landas, kaya lang naliligaw pa ng landas. Instead na tumatahak doon sa daan na matuwid, ay tumatahak doon po sa maling daan. At yun nga po, kaya po nasasabi nga po natin na ligaw. So po pwede po pala no, na ang isang Kristiyano pwedeng tumanggap na sa Panginoon, kaya lang naliligaw pa rin. Bakit? Paanong naliligaw? Nabubuhay po ayon po sa takbo ng mundo. At yun po ang problema, na dahil po sa ito ang kalakaran, ito naman ginagawa ng karamihan, ito naman nangyayari, uso naman ito, at kung yun ang ginagawa po natin, kaysa po nabubuhay tayo ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, well, ang tawag po sa atin ay ligaw. Kristiyano, pero ligaw.
Pero hindi ganon ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kasi nga po, gusto ng Panginoon mabuhay tayo ng kakaiba. Kahit gaano kasama ang paligid, kahit gaano tingin mo kalakas ang hatak ng kasalanan, ang isang Kristiyano dapat nabubuhay ng iba. Amen? Possible ba yon? Come on, possible ba yon? No, matanong ko nga po ulit no? Yun pong halimbawa, isipin niyo, kamatis. Isinama mo sa mga bulok na kamatis. Napapaligiran siya, natatabunan siya ng mga bulok na kamatis. Mga 1 linggo and 10 years, ganon. No? Hindi, mga 1 linggo lang. So, isang bulok na kamatis, isinama mo ng ilang araw, mga 1 linggo, sa mga bulok na kamatis, yung kamatis na to na supposedly ay maayos, tingin ninyo, sino magsasabi rito, mabubulok din yung kamatis na yon? Come on, sinong naniniwala? Pataas ang kamay. Sino naniniwala mabubulok ang kamatis? Sinong naniniwalang hindi mabubulok ang kamatis? Sinong walang pakialam sa kamatis? Well, ang sagot ko sa inyo, pwedeng hindi mabulok ang kamatis. Kahit matabunan siya ng sangkaterbang bulok na kamatis, hindi mabubulok ang kamatis na yon. Tanungin niyo ako kung bakit? Pag ketchup na siya. No? Tomato ketchup. No? At dahil, bakit di siya nabulok? Kasi nga, hindi na po siya karaniwang kamatis. Naging ketchup na siya. Amen? Mga kapatid, alam ninyo, sa pamumuhay Kristiyano, wag nating sasabing, sensya na, tao lang. No? Pastor, tao lang naman kami. No? Natural, ganito, ganyan. Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, hindi tayo tao lang. Totoo, tao ka, pero tao ka na may Kristo sa puso. Kaya dapat po, iba talaga ang buhay natin sa ibang tao. Amen? Kung hindi ka na ordinaryong kamatis, kasi nga, pinroseso ka na, tapos inilagay ka pa sa bote, natural, hindi ka na maaapektuhan ng iba. Tama? Hello, tama po ba? Ganon din naman, nung nakakilala tayo sa Lord, meron ng binago ang Panginoon sa nature natin. At the same time, tayo po ngayon ay protektado ng kamay ng Panginoon. Iniingatan po niya. Tayo po ngayon ay balot ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Hindi ka lang nababalutan ng bote, balot ka ng dugo ng Panginoong Hesus. At dahil dyan, may kakayahan na po tayo na mabuhay ng kakaiba at hindi mabulok kagaya ng mundong ito. Amen? Kaya nga po, may mga buntis dyan, no? Kaya may mga, pag kayo po magkakaanak, ha, para po maalala nyo ang katotohanan na yan, pangalanan mo yung anak mo kaya ng Jupran, ganyan, no? Kaya magpalit ka ng apelyido. Ano bang maganda apelyido? Del Monte. O, di social ka pang, yaman pa ng dating mo, di ba? Pero ang point nga, mga kapatid, possible, pwede pala yon. Amen? Amen? Kaso nga, ang nangyayari sa maraming mga Kristiyano, ito na nga binago ng Panginoon yung nature natin. May ginawa na si Lord, iniingatan po niya tayo. Tayo ngayon daw ay bahagi na ng liwanag, bahagi na ng kanyang kaharian. Kaya lang minsan nabubuhay pa rin po tayo sa kadiliman. Kaya nga po ang tawag po doon ay ligaw. Pag isabi po ng malakas, ligaw. Halimbawa, estudyante ka. Sinong estudyante rito? Come on. No? Estudyante ka, pero may oras ng klase, nasa computer shop ka, no? Ligaw. Hello? Diba? May jowa ka, hindi pa kayo kasal, tapos biglang ligaw. No? Hello? No? May asawa ka, ang ginagawa mo sa buhay ay, basta ako ay trabaho-bahay. Trabaho-bahay. Pero ganito ka, hindi trabaho-bahay na ganito, kundi trabaho-bahay, trabaho-bahay, trabaho-bahay. Maraming bahay na inuuwian, mukhang ligaw. Hello, maliwanag ba? Mga kapatid, ibig sabihin po, kasi nga nabubuhay pa sa mali. Kapag sinabi pong ligaw, yun nga po, hindi natin nagagawa yung tama na dapat ginagawa po natin ayon po sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Hello, amen po ba? Empleyado ka, pero madaya ka, dinadaya mo yung oras. No? Ligaw. Empleyado ka, pero nag-uuwi ka ng coupon no? Minsan pati computer, inuuwi mo. No? Pati ballpen. Ano nangyari? Ligaw. Negosyante ka, pero nanloloko ka ng kapwa, nanloloko ka sa iyong mga produkto, kung sa ano pa man. Ang tawag po doon ay ligaw. Okay? Maring opisyal ng gobyerno, pero dahil nga ito ang kalakaran sa gobyerno, ganun na rin ang ginagawa mo. Ang tawag doon ay ligaw. Isa kang anak, sagot ka ng sagot sa magulang. Kung magsalita ka sa magulang mo, akala mo mas matanda ka pa sa lola mo. No? Teka muna, mukhang ligaw. Hello?
Di ba? Yung ba, nag-aaral pero puro kating ligaw. Nag-aaral puro kopya, ligaw. Hello, maliwanag? Kasi nga hindi nabubuhay ayon sa gusto ng Panginoon. Kaya nga hindi tayo dapat nabubuhay na ligaw. Amen? Balikan nyo lang po yung verse 13 ha. Tingnan nyo po yung verse 13. Sabi niya dito ay, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan, sa alitan at inggitan. So nagbigay siya ng ilang halimbawa, no, yung isa ay tungkol sa bisyo, sabi niya sa paglalasing, yung isa tungkol naman po sa moralidad, at yun ang isa naman po ay tungkol po sa relationship. So iba-ibang areas ng buhay na kinakailangan pala matutunan natin ipamuhay ang liwanag na taglay natin sa Panginoon. Kasi po din sabihin natin, hindi naman ako ganyan, pastor, hindi naman ako naglalasing. Yeah, right. Pero baka naman palaway ka naman, di ba? Lagi ka Christian ka nga pero lagi kang inggit sa katabi mo, di ba? Yung bang lagi kang sana all, di ba? Lagi kang mine, lagi nating iniisip kung ano yung mayroon yung iba din natin. Tapos lagi natin yung naghahangad, no? Inggit. Sabi nga po niya, sabi po ng Panginoon, ligaw pa rin 'yon. Amen. Mari nga, okay, wala tayong bisyo, pero sabi nga niya, namumuhay sa kahalayan, ang tawag naman po doon ay ligaw. Kung manood ka ng Netflix, puro R18 na may mga bastos, tapos mahilig ka pa sa skandal, ang tawag doon ay ligaw. Hello, maliwanag? Maliwanag po ba? No? Meron kang jowa, no? Tapos kung mag-date kayo lagi, sa KKK, kataas-taasan, kadilim-diliman, kasuluk-sulukan, no? Ang tawag doon ay ligaw. Hello, maliwanag mga kapatid, no? By the way po pag pinag-uusapan po ang immorality, pag pinag-uusapan ang kabanalan sa harapan ng Panginoon, please take note na pinag-uusapan dito natin ito kasi nga po ito ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. Hindi nga po natin pinag-uusapan yung hindi naman sa hindi pinag-uusapan, kaya lang, niwag nating i-limit doon po sa issue ng kasarian. Maganyan. Hindi po. Sa Panginoon, ang issue higit sa lahat ay yung kasalanan. Halimbawa, ganito. Pag ang lalaki ng babae, kasalanan. Tama? Pero kasalanan din pag ang lalaki ng lalaki. Hello? Pag ang babae ng lalaki, kasalanan. Tama? Pero kasalanan din kapag ang babae ng babae. Parehong kasalanan. So ang point dito ay, kung pinag-uusapan natin ang kabanalan ng immoralidad, lagi nating tatandaan, ang issue rito ay yung kung ano ang kasalanan at kung ano ang hindi sa harapan po ng Panginoon. Amen? So hindi po yan yung parang mayroon lang tinutukoy na grupo ng tao. Hindi po. Ang pinag-uusapan po ay yung kasalanan sa harapan ng Diyos. At gusto po ng Panginoon, yaman tinawag niya tayo sa liwanagan, mabuhay na raw po tayo sa liwanag. Tingnan niyo po ang Ephesians 5, verse 7 to 9. Kanina po kasi yung unang verse natin, verse 14, di ba po, awake. Sabi niya, ito po yung background niyan, 7 to 9 ng Ephesians 5. Pakibasa po ng malakas. Kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, huwag na raw mag-compromise. Ang mundo talaga, yun ang realidad. No? Na talagang ang buhay, na marami nabubuhay, walang takot sa Diyos, walang pakialam, walang pakundangan kung anong gawin. Pero sabi niya, iba na tayong makisama, iba na dapat takbo ng buhay natin. Ano pa? Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Verse 9, pakibasa po na malakas, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Amen? Ibig pong sabihin, ayun daw po, yun ang direksyon ng buhay natin. Paano yan, pastor, pag nagkamali ako? Paano, pastor, pag nagkasala ako? Paano yun? Reject ba ako? Hindi po. Ang sinasabi po ng Panginoon ay lakaran natin ang matuwid na landas, lakaran natin ang liwanag, pero halimbawa nagkamali ka, napasyal ka sandali sa kadiliman, no? Siguraduhin mo lang kapatid, babalik ka sa liwanag, talikuran mo ang kasalanan na yon, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Amen? Patatawarin ka ni Lord. Amen? Ngayon, pag pinatawad ka ni Lord, wag mo namang sabihin, ay patatawarin pala ako, papasyal nga ako madalas. No? Papasyal ako madalas sa kadiliman. Wag namang ganon, ha? No, wag nating abusuhin ang pagpapatawag ng Panginoon. Tulungan natin ang ating sarili, makapamuhay tayo ng may kabanalan sa kanyang harapan. Amen?
So that's number one. Sino raw po ang tulog? Unang sagot, ang ligaw. Number two, 1 Corinthians 15, 33 to 34, sabi po niya, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Okay? Tapos po, wake up from your drunken stupor. Ano raw? Gumising kayo mula sa inyong pagkalango. Gumising kayo mula sa inyong pagkalasing. Number two, sino ang tulog? Number one uli, ang ligaw. Number two, ang lasing. No? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, hindi ako lasing. No? Sabay, ganon. No? Ano raw? Sino raw po ang tulog? Ang lasing. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. Wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning. For some have no knowledge of God. I say this to your shame. Okay, tingnan niyo po sa Tagalog. Sabi niya, huwag kayong paloloko. Pakibasa ng malakas. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Magpakatino kayo. Yung pagkakasabi niya, na gumising kayo at sa inyong pagkalango, dito po ay sinimplihan na niya, sabi niya, magpakatino kayo. Sabi niya, magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Bakit po sinabing lasing? Kasi po ganito yan di ba? Pag ikaw po nagdadrive at nakainom ka at nahuli ka ng pulis, may kaso ka. Ang kaso mo, ang tawag DUI, Driving Under Influence. Ibig pong sabihin nun, nagdadrive ng nakainom. Ganun po yun, nagdadrive ng lasing. So pag sinabi nating lasing po dito, hindi po yung lasing sa literal na alak, kundi po nabubuhay under wrong influence. Yun ang ibig sabihin ng lasing. Tingnan nyo pong mabuti po Sabi niya do not be deceived. Bad company ruins good morals. Hello, gets natin? Gets natin? So ano ang tinutukoy na kalasingan dito? Ano ang tinutukoy na dapat ay gisingan dito? Yun nga po, yung sabi niyo, pakikisama sa mali. Pakikisama sa maling tao. Kasi ang sabi niya, maling kasama nakakasira ng pagkatao. Tapos sabi pa po niya ay, for some have no knowledge of God. No? Ano raw? Sabi, ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Tingnan niyo pong mabuti Ibig pong sabihin, ang tinutukoy dito, church. Okay, pakinggan niyo mabuti. Church ang tinutukoy. Kayong sabi ni Apostol Pablo, ang problema, yung iba sa inyo, bagamat magkakasama kayo sa church, hindi nyo naman talaga kilala si Lord. At dahil hindi nyo kilala si Lord, so ano nagiging epekto? Natural, dahil hindi kilala, nagsisimba, pero hindi kilala ang Diyos, walang takot sa Diyos, kaya tuloy ang nangyayari, nakaka-impluensya at pwedeng magdala sa iba sa kanilang ipagkakasala. Okay? So pag sinabing lasing, na-impluensyahan ng mali, bad influence. Yung influencer, yun po yung naging cause, yun para po yung isang tao na dapat matinong Kristiyano ay namumuhay ngayon sa kamalian o sa kasalanan. Yun po ang ibig sabihin dyan ng influence. Maliwanag po ba, mga kapatid? Kasi sabi na, yung iba sa inyo, hindi kilala ang Diyos. Kaya sinasabi ko ito sa inyo upang mapahiya kayo. Sabi ni Apostol Pablo, medyo mabigat, right? Pero alam po ba ninyo, si Apostol Pablo, kung babasahin ninyo, kung nagsasalita siya ng mabibigat, madalas po ay hindi po dahil sa mga taong nasa labas, hindi po sa mga taong wala sa church, hindi po sa mga taong hindi nagsisimba, hindi po sa mga taong na hindi Kristiyano. Kung nagsasalita man siya na mabigat sa mga taong naturingang Kristiyano, pero hindi pinapamuhay yung pagiging Kristiyano sa mga nasa loob ng simbahan. Alam niyo po, kahit po si Lord Jesus, nung narito siya sa ibabaw ng mundo, kung siya po nagsasalita ng mabibigat, hindi niya tinitira yung mga government leaders, hindi yung mga
hari nung unang panahon, mga opisyal ng pamahalaan nung unang panahon. Hindi po. Ang tinitira ng Panginoon, sino? Yun pong mga relihiyoso. Yun pong mga taga-templo. Yun pong mga supposedly ay nakakaalam ng salita ng Diyos, ngunit hindi nila to pinapamuhay. Maliwanag po. So ibig sabihin, ang Panginoon pala ay seryoso pagdating po sa ganyan. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo, huwag kayong paloloko. Yung maling kasama, bad company ruins good morals. Nakakasira ng ating pagkatao. Kaya wag daw tayong magpapa-impluwensya. Pag nagpa-impluwensya tayo, ang tawag sa atin ay ano? Lasing. No? Come on, come on. Ano raw ang tawag? Lasing. Bakit? Kasi under influence. No? Of course, sinasabi ko lang naman to, mga kapatid. Wala namang ganito rito. No? Amen o omen. Come on. Come on. Wala naman sigurong pagkatapos mag-church dito, mag-aayaan, lika mag-drugs tayo. No? Chongke tayo. Diba? Weeds tayo. Diba? Wala naman sigurong ganon, no? Hello? Wala naman sigurong nagpapataya ng ending dito. Baka mamaya, dito ka sa church, naghahanap ka pa ng tataya, no? Wala naman sigurong kobrador dito, at dito pa talaga naghahanap ng mga tagataya, ha? No? Hello? Wala naman siguro nag-aayang magsugal dito, no? Kasi pag nagpaya ka, ikaw yung lasing, siya yung tanggero, tama? Hello, maliwanag ba? Mga kapatid, no? Wala naman sigurong nagchichismisan dito. Hello? No? Wala naman sigurong ma-issue dito. Wala naman sigurong nanggagatong dito, yung masama na nga ang loob mo, gagatungan ka pa. Ganyan talaga sila, no? Alam mo, may karanasan din akong ganyan ka pa, no? So, ang nangyari, masama ng loob mo, nalasing ka lalo. Di ba? Kasi na-influensyahan ka ng negative. Maliwanag, mga kapatid, no? Pero, yung nga, sinasabi ko nga, wala namang ganyan dito. Amen? Wala naman siguro ritong mayroong boyfriend. Di ba? Tapos kung ano-anong ginagawa kung ano-anong ginagawa nila ng kanilang girlfriend. Di ba? Hello? Wala naman siguro ritong magjowa, yung boyfriend na kung saan-saan inaaya, no? At kung ano-anong ginagawa niya sa kanyang girlfriend. No? Bakit? Kasi pag ganon, ikaw nagiging dahilan ng pagkakasala, ikaw yung tanggero, siya ang nilalasing mo. Hello? Hello mga kapatid. No? Wala naman siguro dito, no, na crush niya yung kasel group niya. Wala naman siguro dito na nagpapakyut sa kanyang kasel group. Wala naman sigurong ganon dito, no? Wala naman siguro dito na cell leader nagpapakyut sa cell member. O kaya cell member nagpapakyut sa kasamang kapwa cell member. Wala naman sigurong ganon dito, no? Walang ganon dito. Tama? No? Bakit ba? Teka muna, kasi nga po, ang mga cell group natin, pare-parehong babae magkakasama, pare-parehong lalaki magkasama, tapos kayo pa yung apilan sa isa't isa, no? Again, ulitin ko po yung sabi ko po kanina, mga kapatid, no? Ang kasalanan ay kasalanan sa harapan ng Panginoon, mapalalaki, mapababae, no po? Maliwanag po ba? Hello, mapaliwanag? Maliwanag po ba 'yon, no? So, yun nga po, no? So, oo nga, kumusta nga ba ang impluwensya natin sa isa't isa, no? Kumusta po tayo? Ano po ang naidudulot natin sa isa't isa? Tingnan niyo ang verse na to, Matthew 9:42. Matthew 9:42 to 48. Pakibasa po ng malakas ito. Sabi niya, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Ano raw po ibig sabihin? Yung gilingang bato, parang ganito kabilog, tapos may butas sa gitna, parang donut, no? Parang donut, no? Anong sabi ng Panginoon? Pag nagiging dahilan ka ng pagkakasala ng isang Kristiyano, ng isa, pwedeng naturingan ka ng Kristiyano, tapos nagiging dahilan ka ng pagkakasala ng isa pa, sa anong sabi ni Lord? Mabuti pang bitinan ka, suotan ka sa leeg ng gilingang bato at ihagis ka sa dagat, no? Kaysa maging dahilan ng pagkakasala. Anong ibig sabihin nito? Well, hindi naman po para gawing literal, ha? Baka mamaya yung iba dyan, malaman ko na lang, binigti yung jowa, no? Nagiging dahilan siya ng pagkakasala ko, pastor, no? So binigti ko na siya. Ganyan, no? Wag naman po, hindi po literal yan. Pero ba't sinabi yan ng Panginoon para iparealize sa atin, ganyan kabigat ang isang bagay na maging dahilan ka ng kasalanan ng iyong kapwa Kristiyano? Amen?
O tingnan nyo pa po ito. Tingnan nyo. Verse 43. Kung ang kamay mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol lang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Verse 44. At do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Next verse, 45. Kung ang paa mo magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol lang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno kung saan hindi mamamatay ang uod at ang apoy. Verse 47. At kung ang isang mata mo ay magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa lang ang mata kaysa may dalawang mata, ngunit itapon ka naman sa impyerno. No, kung sapagkat do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi mamamatay. So ano pong pinapakita nito? Well, na ang Panginoon seryoso po talaga pagdating sa usapin ng kasalanan. Hindi po nilalaro at hindi ginagawang maliit na bagay o biro ang pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Amen? Ganito po muna. By the way ha, yan po ang tawag dyan sa figure of speech ay hyperbole. Ibig pong sabihin, yan po ay exaggeration. Hindi naman po yan literal talaga. Maliwanag, itinuturo lang ng Panginoon kaya buong gumamit siya ng mabigat na salita para seryosohin natin ang kabanalan sa kanyang harapan. Amen? Huwag naman pong seryosohin na gawin talaga yan ng literal. Baka mamaya po next Sunday, gabi na, may papasok dito, naka-sunglasses pa, ang kapal-kapal ng sunglass, talaga itim na itim. O bakit naka-sunglass ka? Gabi na. Tapos nasa loob pa tayo ng church. Kasi yung pala, wala nang isang mata, no? Huwag naman pong ganon, ha? No? Pero kung meron kang dapat tanggalin sa buhay mo, putulin mo ang nagiging dahilan ng kasalanan. Amen? Tanggalin natin ang nagiging dahilan ng pagkakasala sa ating mga buhay. Kasi seryoso po yan sa harapan ng Panginoon. Pakitapik nga po ang katabi, pakisabihan, huwag kang lasing, bebe. No? Tingnan niyo po, baka may hangover pa. No? Pero huwag kang lasing. Amen? Okay, number 3. Number 3. Tingnan natin ang, pakipakita nga yung verse 1 Thessalonians 5, 6 hanggang 8. Pakiba, yung Tagalog. Sabi niya, kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. Ano raw? Pagingin niyo mabuti na, kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip. No? Ano yung number 1 muna? Sino ang tulog? Ang ligaw. Number 2, ang lasing. Number 3, ang lutang. Bakit? Sabi po niya, malinaw ang isip. Pag hindi malinaw ang isip, lutang. Tama po? Hello? Mali ang pananaw sa buhay, no? Tingnan niyo po, ituloy mo natin ang pagbabasa. Sabi niya, malinaw ang isip, di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Yun uli, matino ang pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Panginoon. Ibig pong sabihin, bakit lutang? Kasi nga po, hindi maayos ang isip. Ganito po yan, mga kapatid ha. Pag sinabi pong ligaw, nagpapadala siya sa mundo. Okay, nagkakasalat siya dahil nagpapadala sa mundo. Pag sinabi pong lasing, nagkakasala kasi nagpapadala sa impluensya ng iba. Kahit panaturingang kapwa Kristiyano, pwedeng ma-impluensya sa mali. Pero pag sinabi naman pong lutang, nagkakasala kasi nagpapadala lang sa sarili. So mula mundo, church, hanggang sa sarili. Yung pwede pong maging dahilan ng ating pagkakasala. Maliwanag po ba? Alam niyo po, madalas sa totoo lang, ang problema natin ay ang ating sarili. Minsan kung sino-sinong sinisisi natin ang sitwasyon. Kasi pastor, sa trabaho namin, ganito talaga, wala kang choice kundi magsinungaling, wala kang choice kundi ganito. Sinisisi natin ang mundo. Minsan sinisisi po natin yung ibang tao. Kasi siya, pastor, hindi ko naman gagawin yun kung hindi dahil sa kanya. Di ba? Well, pwede, masisi mo yung iba. Pero alam niyo po, madalas, sa totoo lang, tayo ang
problema. At minsan po, sir, kung sino-sino pang nasisisi, itinulak ako ng demonyo, pastor. No? So, ang bihira, no? So, kaya minsan napapakanta ko si Satanas, ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Di ba? Lagi na lang. Pero teka muna, baka tayo, kailangan nating bantayan ang sarili natin. Amen? Kasi po, sa English, ang ginamit na salita, sober. No, be sober. Sober-minded. Kasi ang tao raw po na sober-minded, kaya nga po ang ibang translation niyan, self-controlled. Self-controlled. Ibig sabihin, kung nasa katinoan, kung malinaw ang ating isip, kaya nating pigilan ang ating sarili para hindi tayo gumawa ng masama. Pero ang tao po na lutang, kung ano ang kanyang maiisip, gagawin niya. Kung ano ang kanyang mapagtripan, ga-actionan niya. Kung ano ang nasa damdamin niya, sasabihin niya. Yung madaling magpadalos-dalos, madaling mabuhay na walang ka-standard, walang panuntunan sa buhay. Bakit? Kasi po ang sarili niya ang nasusunod. Kaya namumuhay ayon lang po sa sariling kagustuhan. At yun ang problema. Kapag tayo po tinawag ng Panginoon na sumunod sa Kanya, at tayo po ay hindi natin binibigyan gaano ng halaga ang mga panuntunan ng Diyos sa buhay, ibig sabihin po tayo ang nasusunod. Wala tayong self-control, hindi po maayos yung ating takbo ng isip, kaya po ang tawag po dyan ay lutang. Maliwanag po ba? Ngayon, sabi po, no, isuot ninyo, baluti, breastplate. Protektahan nyo kasi yung inyong kalooban, yung inyong puso. Sabi niya, mapuno yan ng pag-ibig at pananampalataya. Tapos ano pa? Sabi niya, isuot ang helmet. Para saan ang helmet? Ano ang pinoprotektahan ng helmet? Come on. Sa ulo. Tama po ba? Okay. So, bakit? Kasi nga po, kaya po sinabi po dyan, helmet ng pananampalataya, hindi po talaga para literal, siyempre na helmet, kundi ang sinasabi ng Panginoon, ilagay nyo lagi sa inyong isipan. Helmet of salvation, sabi po niya sa Ephesians. Ilagay nyo lagi sa inyong isipan na kayo ay tinawag ng Panginoon sa kaligtasan. Na kayo ay ligtas dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo. Dahil sa tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, ikaw ay pinalaya ng Panginoon mula sa kasalanan. Pinalaya ka mula sa kaparusahan ng kasalanan. At dapat maliwanag po sa atin na tayo po ay mayroon ng kaligtasan sa Panginoon. At kung tayo raw po ay sober-minded, ibig sabihin maayos yung takbo ng isip natin. Bakit nabubuhay po tayo ayon sa liwanag ng katotohanan na tayo ay iniligtas na ng Panginoon. Ang nagbibigay daw po sa atin ng katinuan, ayon pong lagi nating naaalala at pinapaniwalaan na tayo ay iniligtas na ng Panginoon. Iniligtas ka hindi lang sa kaparusahan ng kasalanan, iniligtas ka rin mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, kaya nating magtagumpay sa kasalanan. Amen? Hello, amen po ba? So sabi ng Panginoon, ito ang isuot ninyo upang nang sa ganoon makapamuhay daw tayo ng ayon po sa kanyang kalooban. Nabubuhay tayo ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, yun po ang maayos na pag-iisip ng isang Kristiyano. Pero kung nabubuhay tayo ayon lang sa kung anong nararamdaman natin, yun po ay lutang. Nabubuhay tayo ayon po sa sinasabi ng salita ng Panginoon, sa mga direksyon ng Panginoon, pero kung nabubuhay tayo, ayon lang sa kung ano ang maisip natin, kung ano lang yung trip natin, kung ano lang yung kinagistan natin, kung ano lang yung kagustuhan natin, ang tawag po doon ng Biblia ay lutang, wala sa sarili. Amen? Kasi ang nasa sarili, alam niya kung ano siya ang kanyang kung ano ba ang kanyang sarili, na siya ay na kay Kristo. Siya ay isang Kristiyano. Wala sa sarili ang hindi nagpapaka-Kristiyano kung Kristiyano na siya. Maliwanag? Hello, maliwanag po ba? Okay? Kaya nga po, yun ang tawag po doon ay lutang. Pakitapik ang katabi, huwag kang lutang. So ulitin ko po. Ang ligaw, nagpapadala sa mundo. Kasi ito ang kalakaran, ito ang nangyayari, ganito naman, no? Ang lasing, nagpapadala sa bad influence. Kaya ng mga taong nakapaligid sa kanya, pwedeng taga-church, no? Pwedeng naturingang Kristiyano, pero taga-ibang church din, no? Pero ano raw naman po yung lutang? Nagpapadala sa sarili. Pero yun nga po, ano ang sabi ng Panginoon? Wake up. Pakitingnan ng katabi, pakisabihan po, hoy, gising daw.
Wake up. Wake up. Sabi niya, awake and arise. Tapos, anong ibig sabihin nun? Awake and arise. Kasi yun naman talaga ang totoong paggising. Tama? Hindi yung dumilot ka lang, gising ka na. Ang totoong gising, tumayo na. Tama? Misa sino rito yung mga anak kapag ganun? Pag ginigising ka ng nanay mo, anak, gising na. Gising na po kanina pa. Yung pala, pero nakahiga lang. Di ba? Hindi po pag sinabi po kasing gising, hindi lang yung magdidilat ng mata. Ibig sabihin, tatayo din. Amen? So, yun sabi niya, arise, awake and arise. No, mabuhay ka na, mayroong spiritual na buhay. Tapos ito ang maganda, and Christ will shine on you. Well, narinig natin, di ba? Sabi po, every gising is a blessing. No, wow. Every gising is a blessing. Totoo naman yon, di ba? Totoo naman yon. Kasi nga, sabi nga rin nila ay di bali ng walang tulog kaysa walang gising. Di ba? So, every gising is a blessing. But let me tell you this, mga kapatid, paggising, may blessing. Paggising, may blessing. Well, totoo yon. Every gising is a blessing physically. No? Pero spiritually, paggising, may blessing. Ulitin ko po spiritually, paggising, may blessing. Bakit? Sabi rito, Christ will shine on you. Ano raw? Magliliwanag si Kristo sa buhay mo. Amen? Sino po rito sa inyo mas gusto nyo pang ma-enjoy ang pagka-Kristiyano? Diba? Alam nyo po, mga kapatid, pwedeng matagal ng Christian, pero hindi niya ma-appreciate, parang wala naman nangyari, parang hindi ko naman na-enjoy si Lord. Baka ang tanong ay, kasi nga, baka tayo ay tulog. Pero pag tayo gising, tulog, ibig sabihin, kasi hindi pa tayo namumuhay ayon sa gusto ng Panginoon. Pero pag tayo gumising, nabuhay tayo ayon sa gusto ng Panginoon. Sabi niya, Christ will shine on you. Tika muna, sino ba tong Christ na to? Come on, sino rin magsashine sa atin? Sino rin magsashine sa atin? Wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ba? Sino yung Kristo? Sino si Jesus? Well, siya lang naman po yung kayang gumawa ng mga awesome, astounding, and amazing things sa ating buhay. Sino ba yan Jesus na yan? Well, siya lang naman po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya kahit gaano ka makakasalanan, pinatawad ka niya at kaya kanyang baguhin ang iyong buong pagkatao. Siya lang naman yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lang naman yung ibinigay para sa ating lahat dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos. Nasabi nga po ng Biblia, kung nagawa niya nga niyang ibigay ang bugtong niyang anak para sa atin, gaano pa kaya yung maliliit na mga bagay na ikabubuti natin. Siya lang naman po ang liwanag ng sanlibutan. Siya lang naman po ang tinapay ng buhay na totoong makakakumpleto ng iyong buhay. Siya lang naman po ang living water, ang tubig na nagbibigay buhay, na sa iba hindi ka makakakuha ng totoong satisfaction, pero siya lang ang talagang makakapagkumpleto, makakapagbigay sa iyo ng totoong pagkontento at pagkasiyahan sa buhay. Siya lang naman po yun. Siya lang naman po ang good shepherd. Siya lang naman po yung Panginoon na nag-iingat sa atin, hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya. Siya lang naman po ang nagsabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. At kung wala ako, wala kayong magagawa. Na ibig sabihin, kung konektado ka sa Kanya, mas maganda ang mangyayari sa buhay mo. Amen? Amen? That's what Jesus is. No? Matindi si Lord. Iba po kapag ang Panginoon talagang nasa buhay po natin. Mayroon kang totoong kaligayahan. Mayroon kang totoong kagalakan. Hindi mabibigay ng kung ano-ano yan. Mayroon kang totoong kasiyahan sa Panginoon. Mayroon ka pong totoong kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Kasi si Lord lang po makapagbibigay ng mga yan. Walang guilt. Ang sarap kayong mabuhay ng walang guilt. Pag si Lord nagsashine sa buhay mo. Amen? Amen po? Ang sarap kayong mabuhay ng walang takot. Tama? Tama po ba? No? Hindi ka takot sa kung ano-ano. Hindi ka takot mamatay. No? Bakit? Kasi Christ shines on you. Kasi nga po, alam natin ang ating Panginoon at meron tayong maayos po na relasyon po sa Kanya. Amen? Christ will shine on you. Kaya iba po, may blessing ang gising. Amen? At sa mga susunod pang mga araw, lagi ko pong sinasabi, hindi pa tapos si Lord. Habang tayo sumusunod sa Kanya, habang tayo po nabubuhay sa katuwiran at kabanalan, babaguhin pa ng Panginoon ang ating mga buhay, ang ating pagkatao at mga takbo ng ating buhay.
Amen? Amen po. Ano po bang ibig sabihin ng gising? Ang ibig pong sabihin ng gising, nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng gising, sumusunod talaga sa Panginoon at naglilingkod po sa Panginoon. Yon ang taong gising. Amen? Gusto ko pong basahin natin ito, last verses po natin, Pahayag chapter 4, verse 1 to 8. Pahayag po. Tumayo na po tayo habang binabasa po natin ito. Sabi po niya, pagkatapos kong masaksihan ng mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. At narinig ko ang tinig na parang tunog ng isang trompeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mangyayari pagkatapos nito. Nagpakita po kay Apostol Juan ng isang senaryo sa langit. No, verse 3, no, verse 4, na-miss yata natin yung verse 3 kanina, tama ba? Ano pa ang sabi? At agad akong napuspos ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. Sabayan niyo po ako, ang anyo niya ay maningning na parang mahalagang batong jasper at cornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Verse 4, nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na ang bawat isa ay may nakaupong matanda na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. Verse 5, mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng mga ugong ng mga kulog. Kinakanta po natin yan. Ano po? Flashes of lightning, rolls of thunder. Tapos sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulo. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Verse 6, sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinlinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Verse 7, ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon, katulad naman ng bakang pangalawa, tulad sa mukha ng taong pangatlo, at katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-4. Alam niyo po, nagpapakita po ito kung gaano kadakila at kakapangyarihan ang Diyos, na mahirap i-describe po sa mga simpleng paraan. Kaya pagkaka-describe po ay kung ano-anong itsura. Ano po? Na nagpapakita po ang Panginoon, nagpapakita ng iba-ibang magaganda at makapangyarihan na karakter ng Diyos. Halimbawa po yung sabi, punong-puno ng mata. Nagpapakita po yan kasi po ang Panginoon nakikita tayo lagi. Nakatingin lagi sa atin ang Panginoon. Sabi po niya, ang bawat isa ay may 6 na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Yung pakpak po, nagsisimbolo po na kahit asan ka, kahit anong sitwasyon mo, dahil po sa dami ng pakpak, kaya ka agad daluhan ng Panginoon. Kaya ka agad paratingin ng Panginoon ang kanyang tulong sa iyo. Tapos sabi po, anong sinasabi ng mga ito? Walang tigil ang kanilang pag-aawit, araw at gabi. Banal, banal, banal ang makapangyarihang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Mga kapatid, alam niyo po, ano ba ang katangian ng taong gising? Well, isa lang po ang gusto kong i-emphasize ngayon, conscious. Pag gising, conscious. Pag ang isang tao, ang isang totoong Kristiyano nakakilala na sa Panginoon, dapat conscious siya sa kabanalan ng Diyos. Pag lagi kang conscious sa kabanalan ng Diyos, mas makapamumuhay ka ng gising sa harapan ng Panginoon. Makapamumuhay ka ayon sa gusto, ayon sa kalooban ng Panginoon. Tipansinin niyo pong mabuti dyan, ha? Sabi po niya, banal, banal, holy, holy. Holy is the Lord God Almighty. 3 beses pong binanggit ang salitang holy. Alam niyo po, sa kanila po, sa wikang Hebreo, lagi ko pong sinasabi, minsan may pagkakahawig po sa Tagalog, yung style nilang pagsasalita. Pag sila po, in-emphasize ang isang bagay, karaniwang ginagawa nila ay 2 beses binabanggit. Pag sinabi po halimbawang maganda at gustong i-emphasize, uulitin po nila yung salita. Magandang maganda. Ganon din po tayo, di ba po? Ganon din po tayo. Pero alam niyo, pag sinabi ng 3 beses ang isang bagay, ibig sabihin, super emphasis na po iyon. At madalang kayong makakita sa Biblia na binanggit ng 3 beses ang isang katangian ng Diyos. Ito lang pong katangian po na to. Mababasa nyo po yan sa aklat ni Isaias, nabasa po natin dito sa Revelation, ito pong holiness of God. Ito lang po ang bukod tangi na 3 beses sinabi. Sabi po niya, holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
who was and is to come. Anong pinapakita po nito? Ang Diyos kabanal-banalan. Pangunahin na karakter ng Diyos na dapat matutunan talaga natin, na dapat laging conscious tayo para na sa ganon makapamuhay tayo bilang mga totoong mga Kristiyano na meron tayong Diyos na banal, kabanal-banalan. At siya ay Holy God. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. You're worthy, Lord. You're holy, God. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation now sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I'll sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh, adore you. Oh, you are holy. Oh, holy. Clothed in rainbows of living colors, flashes of lightning, roars of thunder. Let's sing in honor, strength, and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Sa Old Testament, yung nabasa natin, yung kinanta natin, nangyari din po ito. Nagpakita ang kaluwalhatian ng Panginoon at yun pong mga anghel kumakanta po, sabi nila ay holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Ang nakakita po noon ay si Propeta Isaias. Pagkakita po niya noon at pagkarinig po niya ng kabanalan ng Diyos, nung marinig niya, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Alam niyo po, yung unang effect kay Isaiah, sabi niya, marumi ako, nabubuhay ako kasama ng mga taong marurumi din. Makasalanan ako, sabi po niya. At yun po ang katotohanan. Pag tayo po pala mas naging conscious sa kabanalan po ng Panginoon, mas lalo po tayong seseryoso po sa kabanalan din ng ating mga buhay. Mas lalo nating makikita na mayroon pang dapat baguhin po sa atin. Pag nakita natin perfect siya, mas makikita natin ang ating pagkukulang. Pag nakita natin napakalinis niya, makikita natin ang ating karumihan. Pag nakita natin ang kanyang kabanalan, makikita natin ang ating kasalanan. Pero hindi para ipamukha sa atin at para na sa ganon ay matakot na tayo sa kanya at mawalan na tayo ng lakas ng loob na lumapit sa kanya. Hindi po. Kasi po ang epekto noon, nung pagkasabi ni Isaiah, makasalanan ako. Nagpadala ng anghel ang Panginoon mula sa kanyang trono, nilinis si Isaias. Nilinis po siya at ginawa siyang karapat-dapat sa harapan ng Panginoong Diyos na nagpakita sa kanya noon pong oras na yon. Tayo po pare-parehong mga makasalanan. Tayo po may mga pagkakamali. Pero pag tayo po nare-realize natin ang kabutihan po ng Panginoon at lumalapit po tayo sa Kanya, ang ginagawa po niya, hindi niya tayo tinatanggihan, kundi tinatanggap tayo ng buong puso at nililinis po niya tayo. Nililinis ang ating mga buhay, nililinis ang ating pagkatao at tutulungan niya tayo makapamuhay ayon po sa kanyang kalooban. Because He is holy and He wants us to lead holy lives. Yumuko lang po tayo mga kapatid. Tandaan po natin, we have a holy God. Kung may pinaparealize sa inyo ang Panginoon na dapat ihingi ng tawad, ihingi na po natin ng tawad sa Kanya. Kung may dapat isukong kasalanan, isuko na po natin sa Kanya. Gumising na po tayo, gumising na at bumangon at mabuhay ayon po sa gusto niya. Mabuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Sumunod at maglingkod sa Panginoon. Gumising na tayo mula po sa ating mga kinaroroonan ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are our King. You are holy. Cleanse us, Lord. Cleanse our hearts. Sanctify us, O Lord, body, soul, and spirit. Sanctify your people. Sanctify us, Lord. Patawad sa mga kasalanan namin, Panginoon. Patawad po, Panginoon. At pinipili namin Ikaw na maging hari at masunod sa buhay namin. Kung sa oras pong ito ang sinasabi ninyo sa Panginoon, pwede po ba itas lang natin ang ating dalawang kamay, tanda ng pagsuko. Tanda ng pagsuko at pagsasabi sa Panginoon, Lord, Ikaw na po ang masunod sa buhay ko, hindi sarili ko. Hindi kung sino mang impluwensya, hindi ang mundo, Panginoon. Ikaw na ang masunod sa buhay ko. Maghari ka, Panginoon. Mangyari ang kalooban mo sa buhay ko. Panginoon, nakikita mo po kami. At ito po ang panalangin namin. Lord, your kingdom come. Your kingdom come in our lives. Your will be done, Panginoon, sa mga buhay namin. Nagpapasakop kami sa iyo, Panginoon, at lumalapit sa banal mong trono at sinasabi namin, Ikaw ang hari ng mga buhay namin, Panginoon. Patuloy mo kaming baguhin, patuloy mo kaming akayin, at gamitin mo kami, Panginoong Diyos, para pa sa kapahayagan ng iyong kaluwalhatian at ng iyong kabanalan. Salamat po, Panginoon. At ngayon, basbasan mo po kami. Tanggapin natin ang basbas ng salita ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. Sa Kanya na makapag-aharap sa inyo sa Kanyang harapan ng walang kapintasan. Kay Jesucristong Panginoon natin na namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay. Siya na ating Panginoon at tagapagligtas. Sa Kanyang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan, lahat ng kapangyarihan, ngayon at magpakailanman, sapagkat Siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Amen at Amen.